Ay, isda. Sige na. Sakto rin dyan si sir. Gusto niya magbili na. Ang dami-dami ito na ya. Sir, si nanay sir, hanap ka. Ay, nay, kilala ko to. Si nanay, ano to? Nanay, anong pangalan mo? Grace, di ba? Yung, ano, nanghingi ng nyog. Anong tinda mo? Isda. Eh, bumabagyo na, nagtitinda ka pa rin. Nakabagyo, kailangan talaga ng pambili ng bigas. Ay, ganun po. Ako na, magdala na. Papadala mo na kay Sergeant Joy. O, dito tayo, nay. So, kamusta naman ang ano natin, ang buhay-buhay natin? Sir, dahil wala dito si Mr. Ang nahirapan ako dahil walang nagsungkit. Ganun po. Kaya ano muna ako nagtinda-tinda ng isda. Nag-extra ka magtinda-tinda ng isda. Sige, kumit mo na dyan yung ano, mic ni nanay. Kapitan ka namin ng mic. So, ano yung tinda mo? Isda? Opo. So, magkano naman isda mo? Ayan sir. 160 po ang kilo. 160 ang kilo? Opo. So, saan mo naman kinukuha tong paninda mo? Sa tabing dagat po. Saan po yung tabing dagat? Ang dami dagat dito. Diyan po sa ano, Sa may, sa playa. sa playa dyan, sa, Dito sa tapat din namin. dito lang sa may malapit dito? Opo. Taga doon ka pala, no? Yung asawa mo pala, mangingisda din, no? Opo. So guys, si Nanay Grace, siya po yung mag-asawa na pumunta rito na nanghingi ng nyog sa amin para ibenta ron sa Puerto Princesa. So, kamusta naman yung negosyo doon sa Puerto Princesa? Sir, nahirapan ako doon. Lalo pa ngayon, wala siya. Wala akong manigsungkit. Pinuwi ko na lang yung gamit ko dito. Dito na lang ako maghanap ng pwesto sa ano. Saan po? Palengke. Ganun po. Makiano po ako kay Mayor. Baka mabigyan ako ng pwesto dyan. Sa ano? Sa palengke po. Kaya, mas kuwan ko na lang na dito maghanap buhay. Kaya pwede ako magtinda-tinda ng kuwan. Isda. Yung anak ko na lang mag-kuwan, bantay doon. Yun po, kasi ang gusto nila, ayaw nila doon sa Puerto. Ibig sabihin, nanghihingi ka ng pwesto dyan sa palengke para mabigyan ka? Opo. Para magkaroon po ako ng pwesto ng pagkuran ko. Opo. So, ano na? Nahirapan po ako na kuwan. Ayaw din kasi ng mga anak ko doon sa Puerto, sir. Opo. Kaya mas gusto nila na dito daw dahil malapit ang bahay namin. Kasi doon, magbupa ka mo ng pwesto, upa ka pa ng bahay. Opo. Parang wala din nangyayari dahil bayad ka pa sa CR, bayad ka pa ng lahat-lahat, tubig, ilaw. Kumbaga Kaya kung wala, kumbaga sa kwan, patas lang kinikita mo, tama lang ikain mo. Kaya nung ano, nag-decide na lang ako na magbalik na lang ako dito sa kumbaga, kung magkano yung kinita mo, ibabayad mo lang din sa mga gastusin mo. Opo. Tsaka yan lang din sir ang naging kwan ko, naging ano ko, nakabili lang ako ng sarili kong kudkuran. Kaya yun lang naging pasalamat ko dahil nagkaroon ako ng kudkuran na sarili. Asan yung kudkuran mo? Andyan po, pinisto ko nga doon banda sa may kwan ni ano, ni Obra. Ano nangyari? Mahina din po ang kita doon. Bakit? Wala pang taong nagpapakudkud. Nung nakaraan sa amin dito, may mga nahulog dito kasi ang tagal yung hindi dumating eh. Kumbaga, ang tagal yung hindi pumunta rito. Ang dami na kaming nyog dito. So, ang ginawa ng tropa, ano dyan, may mga gustong bumili, binenta na namin kasi sayang. Tapos may panggastos din kami. Hinihintay nga namin kayo na bumalik dito. Hindi naman kayo bumalik. So, yung tropa, tuwan-tuwa nga kami kasi imbis na nakatambak lang siya dyan, dumadami lang. So, naibenta namin. At kumita pa kami. So, hinintayin namin kayo na bumalik dito. Para malinis na rin yung aming mga puno ng nyog para hindi rin kami mabagsakan. Diba? Ako lang naman sir kay Kwan. Dahil kung dito lang si Kwan, Mr. Pwede naman po sana yung masungkit kahit bayaran ko rin. Ay, nagkataon na wala siya. Ayaw din yung anak ko na magsungkit. Sabi ko sa inyo, bigay ko sa inyo yan, libre yan, di ba? Opo. Lilinisin nyo lang para
less gastos na rin kami, may kita pa kayo, di ba? Opo. Yun. Maraming salamat naman po kay Kuan na tulungan niyo ako Mm. yung nakaraan. Kaya sabi ko nga na ano, tulad ngayon, hirap talaga ako kung di ako magganito, sir. Wala talagang Kuan. Kahit makadalawang kilo lang ako, okay na yun sa akin. Kaya sabi ko, magtinda lang muna ako ng isda. Araw-araw na kayo nagtitinda ng isda? Araw-araw po talaga ako nagtinda ng ganyan. Mm. Kapon dito rin ako nag-alok kay sir. Nag-alok siya kahapon? Okay, sir. Ay, wala ako kahapon. Nasa ano ko eh, nasa puerto ako kahapon eh. Nakakuha din siya ng 1 kilo. Ilang kilo yung inaangkat mo sa araw-araw? Depende po sa Kuan. Depende sa bangka na makuhaan ko. Mm. Tulad ngayon ang nakuha ko, 10 kilo yata yan. So, 10 kilo, Opo. 160 ang benta mo. Opo, depende sa klase. Okay. Ito kasi, mahal din ang Kuan nila. Oh, sap-sap. Talakitok. Talakitok. Ay, talakitok yan? Opo, talakitok yan. Mm. Eh yan, linalagyan ko na kaagad ng presyo. Oo. Sobra 1 kilo ito. Magkano yung ganyan? 78. 378. Okay, 378. Talakitok. Tapos yan, ang sap-sap. Opo, sapsap ito. Mm-mm. So, yan. So, ganun pala. Opo. So, magkano naman ang ano mo dyan? Kinikita mo araw-araw dyan? Kuan po, katulad ng Pag naubos? ano na ito. Ang punan ko sir dito is Kuan 130. 130. Opo, bigay ko rin ng 160. 30 pesos lang per plastic yung ano mo. Opo, Okay. 1 kilo. Ano lang din talaga. Mm-mm. Kumbaga, presyong pangkaibigan lang din, no? Para Hindi maibenta naman lang din. Hindi masyadong mo pinatungan. Opo. Para ang inaano ko lang sir, yung mabilis lang yung Maubos. maubos. Oo, para hindi ka ma-stakan. Ano ang kanya na kahit 2 kilo lang. Lugi ka na. Lugi ka na. Kasi mag-yelo ka pa, no? Mm-mm. So, ang importante maubos lang siya. Konti lang siya, at least maubos siya. Opo. Huwag ka lang Makabili lang po ako ng 2 kilo ng bigas. Ito na yung sa umaga. mm, Pwede naman ako magkuhan. Punta naman ako ng dagat. Ganun. Araw-araw po yan talaga. bukod sa pagtitinda ng isda, ano pa yung mga pinagkakabuhayan niyo? Katulad sir ngayon, may nag-order sa akin ng yun. Anuin ko naman, kausapin ko naman yung anak ko kung pwede niya ako sungkitan. Magsungkit na naman kami ng yun. Ganun sir. Yan lang pinagpapalit-palit ko na hanap buhay. Buti naman yung yung anak niyo tumutulong na. Okay naman sir, kung halimbawang puwan siya, wala siyang ibang trabaho, sinasaglitan niya rin akong sungkitan kahit 100 na naman yun. Mm. Ganun po. Kasi sabi ko sa kanya, total malapit na rin mag-lasing si papa niyo. Opo. Mag-alalay mo na kayo na kuwan, kung hindi kailangan natin, kailangan ko ang nyug. Dahil hindi ko naman yan pwede na hindi bayaran sir. May anak siya kasi. Oo. Isa. Ano palang ginagawa ng asawa mo sa Manila? Kuwan po, inano po yun siya kasi ng mga anak niya na doon siya bilang ba nila na matanda na daw siya, hindi naman daw siya nakakuan, pinabakasyon siya doon. Pinagbakasyon. So, kaya nakiusap sila sa akin, sabi na pabakasyon na namin dito si Papa para kung bawang kuan, makauwi siya dyan. Kung gusto mo na ikaw naman magbakasyon sa susunod, ikaw naman ang kuan namin. Papapuntahin doon para makapagbakasyon. Pero sa akin sir, hindi. Hirapin sila magpaano kasi kailangan ko talaga yung hanap buhay. Iniintindi mo, ikaw na lang kasi ibang mong mga anak may asawa na. Ilan na ba yung anak na nasa hipa? Yung anak mo, ilan Kuan pa pa? yan sir sila. 7. Yung umaasa sa'yo, 7 pa. Ito pa yan yung... Ilan anak niyo? 13? Opo. Oh, daming anak ni nanay, 13. So, 7 pa yung kanyang binubuhay. Yung pinakamatanda mong nasa iyo, ilang taon? Pero yung pinakamatanda sir, yun yung may anak. Hindi po yung nakatira po sa inyo ngayon. Ilan po yung ilang taon na po yung nakatira sa iyo? Yung iba kasi sir may mga trabaho na rin. Opo. Sa 7 na yan may trabaho yung 2. Opo. Di ko na lang 5 yun dyan. 5 na lang ang walang trabaho. Tapos nag-aaral po lahat 'yon. Hindi nga po, naga-module lang yung bunso ko. Nag-ano po? Ang module. Module. Ano yung module dyan? Modular. Modular. Naka-module pa. Sa Sa bahay lang. school.
So, lima na lang ang binubuhay mo. Opo. So, hindi ba sapat yun na ano, yung mga anak mo na dalawa na nagtatrabaho, hindi pa sapat yun para hindi ka na magtinda? Ay, hindi, sir. Kasi naawa din ako dahil kwan pa na nga yun. Pagka-graduate lang ng high school yun yung isa. Okay Hindi na po. siya nakaaral. Mm-mm. Dahil nga sa hirap din ng buhay. Gusto niya rin nga sana College. college. Kasi ang kinukuha na niya dapat yun, train din. Kung gusto rin magpulis. Opo. Ay, ewan po bakit na ano ko rin na kwan. Ano po yun sana siya, scholar ng 4Ps. Opo. Ay, iniisip ko, sabi ko, baka hindi ko kakayanin na kwan. Yung sabi niya, mag-boarding house sana. Opo. Hindi ko naman po alam kasi na yun pala, may tulong ang 4Ps sa kanila. Opo. Kaya parang hindi ko nawaliwanagan ng gusto. Kaya hindi siya tuloy nag-aral. Nagtrabaho na lang siya. Ilan taon na po yung yun? Si anak niya na yun? Kwan po, may 20. O bata pa po, pwede pa po mag-aral. Libre man ng ano natin, ang tuition dyan sa PSU tsaka sa WPU, libre po yan. Basta i-maintain mo lang dyan yung grades mo, no? Scholar ka, di ba? Ang poproblemahin mo lang is baon at tsaka yung mga project kung ano man. Opo. Cream kasi ang talagang gusto niya. Opo. Maganda po yun. Na ano siya, mag-aral siya. Libre naman eh. Di ba? Wala namang tuition. Basta pagbutihan niya lang yung pag-aaral niya. Kasi dito sa PSU, mataas kasi standard dito eh. Tinasan nila. Nung nakaraan nga, halos kalahati yung natanggal sa scholarship. Pag natanggal ka dyan, hindi ka na pwedeng mag-enroll yan. Sa ibang school ka na. Opo. Kasi libre nga eh. Hindi ka wala diyan yung ano diyan, 'di ba, yung magbabayad na lang ako para sa sarili ko. Hindi. Ang gagawin nila, pagka bumagsak ka, tatanggalin ka sa mismong kurso. Kaya maganda yung mga criminology dito kasi standard talaga. Kumbaga, kung bumagsak ka, hindi ka na pwede mag-enroll. Doon ka na mag-enroll sa ibang school kasi nga scholar. Ganun po yung dito sa PSU natin. Napakataas ng standard dito. Kaya ang passing rate dito ng criminology halos 100% ng sa board exam. Opo. So yung isang anak mo na nagtatrabaho, ilang taon na yon? Yung isa pa? Yung isa sir, kwan, 19. 19. Opo. So hindi na rin nag-aaral. Hindi na rin po. Ano sana ang kurso niya? Yun kwan po ko yun, hindi pa rin nakakwan yun. Hindi pa nakabumpisa. Po. Hindi pa nakahis kwan tapos. Hindi pa nakatapos ng high school. Third year pa lang po. Ba't hindi niya tapos ng ano, high school? Ayun nga po, nung time kasi na kwan talagang hirap-hirap ako sa anak buhay. Opo. Kaya po siya naghinto talaga. Talagang mahirap po talagang buhay. Ito nung kasi nung cancer hindi ko rin maibigay yung mister ko. Yan lang kasi ang trabaho niya sumpit lang talaga ang kwan namin. Yan lang, magkasama lang kami talaga na sasumpitan namin. Tapos pag naglalaot siya, hindi niya rin ano po na pag-uwi niya may kita siya. Ano, yan lang din ang ano niya. Hindi katulad nun na iniikot niya talaga ang buong antipuluan ng nanunungkitan. Nyog, oo. Po. Pagka pangingisda, walang kasiguruduhan, nakikita ka. Yun ang mahirap sa mga mangingisda natin. Gagastos ka ng panggasolina, tapos pag uwi mo, halos wala kang uwi. Ang uwi niya kung minsan, isang pirasong pugita, ganyan lang kalaki, maliit. Kaya sa mga mangingisda natin, huwag tayong gumamit sana ng ng dinamita sa pangingisda kasi nasisira yung corals natin. Dito, dati may mga nagbubumbong dito, di ba? So nasira yung corals, do wala na silang pagbabahayan yung mga isda natin, walang pagbabahayan, walang pag-itlogan. So ang perwisyo, babalik din talaga sa kanila din yung, subaga sila rin ang maapektuhan yung mga mangingisda natin. Tapos may iba pa nagsasayanide, di ba? Kaya namamatay din yung corals natin. So kasalanan din ng mga mangingisda natin yun. Kahit sabihin mo na may mga malalaking fishing vessels na nangingisda, kung meron pangingitlugan yung ating mga isda, dadami pa rin sila. Ang nangyari, wala mapangitlugan, kaya hindi sila makapagparami. So, sa mga kababayan natin na mangingisda dyan, alagaan natin yung ating karagatan. Huwag natin abusuhin yan.
pwedeng manghuli ng maraming isda. Huwag lang tayo magpasabog ng ng dinamita or tawag doon, cyanide. Ganun. Kasi paano nga naman sila mangingitlog kung wala silang titirhan, walang pangingitlogan? Diba? Kaya nga sir, kung halimbawa man dito pa yun yung naghuli ng ganun, kasi ginagamitan din siyempre yan yung tataka ka kung grabe pagkadaming isda, yung huli nila, isang liyan lang nila, pag ilang box yan. Talagang grabe dami. Sabi, ano klaseng pangunan dito, ito padami. Yun, binawal na sila na dito, lumipat sila sa ibang lugar. Kaya, Nailan yung anak mo sa Manila? 3 po. 3. Opo. Lahat yung may asawa na. Yung 2 babae. Tapos yung lalaki wala pa. Yung lalaki po, binatak pa. Ilang taon yung pinakamatanda mo na nasa Manila? Kwan po, yung pangalawa, 39. 13. May edad na rin pala. Halos kasing idaran din namin ni Sergeant Choi. So, nagpapadala din sa iyo minsan? Kwan po yun, babae. Nagpapadala po ng pera sa iyo? Kung minsan po, pinapadala na ko ng bigas. Bigas Oo. na lang. Yung bigas na yun, in-order niya na lang bago pabayaran. Napagikas niya lang. So, ganun po. So, hirap talaga ng buhay, no? Yun po. Kaya, minsan yung anak ko na nasa El Nido, hinihingian ko rin ng pambili ko ng bigas. Ubus na yung bigas ko. At sinabi kong, nak, wala akong bigas dito. Padala niya rin ako ng kahit ilan lang. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko ng ganyan. Ganun po. So, bigas yung problema mo? Ha? Po, ganun lang po ang kwan. Sergeant! Tapos, Kuha nga yung isang bigas doon sa loob. Dito sa opisina. Bigyan natin kay nanay. So, bigyan kita ng bigas. salamat po. Tapos, pabili kami ng ng isda. Ano dyan ang masarap na isda dyan? Ito. Ito na lang. Anong masarap dyan? Datawan doon sa masarap. Oo. Dito na tayo sa Kalapato. Di ba sabi yung pinakapangit, yun yung pinakamasarap? Hanap ka ng pinakapangit dyan. Ito sir. Pangit. Ayan na yan. Mas pangit pa sa akin. So, ang problema ni nanay ay, Paano italhin? paano mo dadalhin yung bigas na to? Ayan. Bigas na Para sa'yo yan ha. Premium yan. Ha? Ay, salamat sir. Sir, ako po nagpapasalamat sa tulong na binigay niyo sa akin. Ayan. Nice. Ayan, para ang problema mo bigas Ayan. Sa'yo yan Ha? Sa'yo yan. At baka sa sunod kung makarating si Mr. baka may awa ng Diyos na kwan. Naghanap ako sir ng kwan, pandagdag punan ko sana sa inyo. Sa nyog. Po, naghanap nga ako ng porsintuhan. Kaso lang, naisip ko naman na bagay, kayang Ito naman to, libre to. Pag yan nakuha mo, libre yan. Wala ka nang babayaran dyan. Sa'yo na lahat yan. kwan sir, kulang yan. Kasi kung minsan sir, may nagpa-order sa akin ng 500, isang tao lang. Kumbaga, kukupunta ka sa mga malalayong lugar tapos kukuha ka ng nyog, parang gano'n. Okay. Gusto ko malapad na niyog. Mm-mm. Katulad ngayon sir, magdadating ang November, December. Kailangan yan. Kung may mag-order sa akin ng 1,000 na niyog, Meron ka mang puhunan. Magkano naman yung pupunanin mo doon? dagdag kapital. Magkano yung kailangan mo doon? Ang inaano ko sir sa kwan, kami na magsungkit, kami na magbalat, nakukuha ko sa kanila ng 10 pesos. 10 pesos. Do sa 100, Sa 100 is 1,000. Ano ba yung nakukuha mo? 1,000? Ang kailangan mo, 1,000, ganun. Opo. Di ibig sabihin mga 10,000 ang kailangan mo, mga ganun. Tulad niyan, magtawag yung isang suki ko nung nakaraan, nagtatawag siya. Kailangan deliveran ko siyang 500 piraso. Oo. Ganun. Oo. Yun, kailangan bago mo kunin ang nyog, kasi may target ako dyan na malapad na nyog. Oo. Ay, hindi ko rin mapasungkit kung wala kong kunan ko. Opo, Kung wala opo. akong kunan ko. Kaya sabi ko ng ganyan, tinatawagan ko ngayong anak ko doon na isa, sabi ko,
kung pwede niya akong hanapan ng person. Ganito na, tuturuan kita ng diskarte, tuturuan kita. Ito, pinakamagandang diskarte. Wala kang ilalabas na puhunan dito. Ganito gagawin mo. Kukunin mo yung nyug sa kanya, sabihin mo, babayaran mo siya. This time, pag kuha mo yung pera na ibabayad sa'yo nung nag-order sa'yo, saka mo siya bayaran. Ayaw nga nila, sir. Ha? Ayaw. Po? Ayaw nila. Siguro, kasi mga sigurista naman. Hindi po. Maganda po usapan. Kung alam mo, ang bili mo sa kanya, 10. Sabihin mo, 11. Katulad yan, sir, kasi tulad yan, kon siya kasi mayaman na tao. Yung Hindi mayami. mas mayaman, dapat mas tutulong ka kasi mayaman ka eh. Ayaw niya, ayaw niya, sir. Kasi, ang gusto niya, kung kunin mo, kas mo. Sino yun? Dito sa kay kay Sambali. Di ba pwedeng ganun din? Di ba pwedeng ganun, no? Depende naman yung sa tao. Di ba? Siyempre kung ayaw ko, wala magawa si nanay, di ba? Kasi sure na yun eh. Eh kaya nga sir, depende nga sa tao. Ay kung ikaw gusto mo ng ganun, nasa sa'yo yun. Oo. Yung kapautang mo. Depende nga. Depende sir. Hindi ba pwedeng kunin ko muna yung pera doon sa pag, pag yung mag-order sa'yo, akin na mo ng payment first mo, tapos bigyan kita. Total, words of ano mo naman siya, suki mo naman siya eh. Ang ano rin yun, sir. Sabi niya, sige nay, itry mo muna ako ng 500. Pag halimbawa sa susunod, pwede kitang ipapajikasan kung talagang ikuhan. Mas maganda nga ganito. Sige, order yung suki mo ng 500. So, sige, gikas mo sa akin yan para padalhan kita. O, total, hindi mo naman siya istapahin eh. Basta huwag mo na siya istapahin. At least kung maganda yung samahan nyo, huwag mo siya istapahin. So, bilhin mo ngayon yung yung nyug doon sa pinagbibilhan mo. Padala mo ngayon sa kanya. So, may puhunan ka na noon. Di ba? May kita ka na, may puhunan ka na. Di ba? At least, laway lang yung laway lang yung puhunan mo. Kasi dyan, sir, ang labanan nila dyan, kung may pera ka, may nyug ka. Kailangan pag sungkit mo, pag ipon mo, i-out mo. Bayad na agad. I-out mo na may balat. Sige, pahiramin kita. Ha? Sige sir, kung halimbawang may tiwala ka sa akin. Oh, pahiramin kita ng ng pang puhunan mo. Kailan mo gagamitin? Kailan mo kailangan? Puntahan ko muna yun. O, puntahan mo, sige. Oh. Balikan lang kita, sir. Pahiramin kita, tas, di ba? I-econ ko lang din. Oh, sir. sabi mo sir, meron na po akong nag-order sa akin ng 500 nyog. Opo, Kailangan ko po ng puhunan. opo. Bigyan ko sa puhunan. Sige, Ha? sir. Sige po. Ayos yun? Opo. Oh, sige. O, magkano yung, magkano yan? Babayaran ko na yan. 160 nga. 170. 160, 170. 170 ba ito na eh? Magkano ba? Hindi, bigyan ko na lang si nanay ng ito na, sa'yo na lang to. 500, no? Ay, salamat. Sa'yo na lang yan. Para iuwi mo na lang yung yan. Maulam mo pa. No? Ititinda niya pa yan sir. Titinda mo pa yan? Ito na Sige. lang sa punin mo. Hindi na, sige siya. Yan na sa amin kasi yan yung pinakamasarap eh. Ito ang mas masarap. Hindi mas masarap to. Mas masarap yung gusto namin yun. Sige na, okay na yan. Ito kasi malalaki, oh. Hindi gusto namin maliliit. Ay, sus. Ito na lang. Hindi sir. na, ito na na. Hindi na, sir. Ito na lang. Hindi ihawi namin ito na eh. Ito na lang, oh. Ito na lang. Para mas makakang sige. ka sa inyo. Yan. Oh, ito Ito na. na lang. Sinabawan. Ay, Sinabawan. sinabawan. Oh. Yung ano mo na, bigas mo, pagtapos mo tinda, daanan mo lang dito, ipahatid kita sa motor. O, dyan lang naman ko sa likod, di ba? Sa masali ko Yan din. lang na. Sige. Basta pagtapos mo tinda, daanan Salamat, dito. sir, ah. Para maano Oo. yung bigas. Sige po. Maraming salamat po kay Sir Jason, kay Sir Lester, at sa ibang kapulisan. Malaki pong tulong ang naibigay niyo sa akin, sa aking kahirapan. Kaya nagpapasalamat po ako. At masaya rin po ako na natulungan niyo po ako sa kahirapan ko. Opo, welcome po. So, ingat ka lagi na yun sa pagtitinda, no? Opo, salamat Oo, din, sir. sige. Sige na, balikan mo na lang po yan. Balikan mo na lang po ito. Sige po. Sige po. Ingat po kayo. Ingat po. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamong updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Ablig!